Pagdating ni Zian galing sa trabaho, ay sinalubong kagad siya ng nakababatang kapatid na si Dalmia. Halata sa mukha ng magandang dalaga ang tuwa matapos makita ang kanyang kuya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang aso na naghihintay ng pagkain ah. Kulang na lang eh, dumila-dila ka rin sa akin eh. Padira ka ng moment, kuya. Totoo naman kasi yung sinasabi ko. Tingnan mo kaya yung mukha mo sa salamin, oh. Ewan, ayaw ko na nga sabihin yung good news. Oh, sige na, sabihin mo na. Eto, may dala akong paborito mong empanada. Mainit-init pa to. Wow, ang bilis mong bumawi, kuya. Thank you, ah. And wait, upo muna tayo syempre. Tara, doon tayo sa sala. Sabay na nagtungo ang magkapatid sa sala at doon na nga nagpatuloy ng pag-uusap. Maraming sinabi si Dalmia pero hindi naman ito lahat pinakinggan ni Zian. Nagtatanggal lang siya ng sapatos at long sleeves habang pakunwaring nakikinig sa nakababatang kapatid. Pero sa huli ay naagaw na talaga ang atensyon niya nang banggitin ang tungkol sa mga kamag-anakan nila sa probinsya. Talaga? Tumawag sa'yo si Chang Ami? Oo, nagulat ka, no? Hindi lang nagulat. Gulat na gulat pa. Himala ba to o multo ba siya? At nagparamdam bigla? Ano raw sabi? Uutang ba? Hindi, kuya. Nag-iimbita nga sa akin eh. Kasal daw ni Kuya Juan, saka yung asawa niya. Sino ba napangasawa niya? Sino pa ba? Si Ate Mildred. Yung patay na patay sa'yo noon. Oh, sila pala nagkatuluyan? Sigurado ba silang okay lang na nandun ako? Parang nag-aalangan tuloy ako magpunta eh. Oo naman. Pumunta tayo, kuya. Namimiss ko na rin magpunta uli ron eh. Makalangap lang ulit ng probinsya vibes. Kaso limot na rin kasi yung daan eh. Tagal na nating hindi nakakapunta ron. Simula nung elementary days pa tapos bakasyon lang tayo ron, di ba? Susunduin naman tayo ni Andred. Andred? Sino yun? Yung kamag-anak ni Chang Ami sa side nila. Ano? Basta punta tayo ron ah. Nagbigay na rin sila ng motif eh. Mag-order na ako bukas. Makakapaganda pa naman tayo kasi 2 weeks pa bago yung kasal. Sige. Ikaw ang bahala. Ikaw na lang din mag-asikaso ng mga regalo ah. Huwag na yung mga tipikal. Alam mo naman yung si Chang, baka kung ano na naman ang masabi. Naku, ipaubaya mo na sa akin to, kuya. Trust me on this. Okay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay sabay na silang nagpunta sa kusina para magapunan. Nag-usap pa sila patungkol sa kung ano-ano at saka nagkanya-kanya na ng mga gawain. Simula nang sinabi ni Dalmia ang tungkol sa kasal, ay madalas nang dinadalaw ng kakatuwang panaginip si Zian. Nakikita niya ang sarili na nagmamaneho sa isang masukal na kalsada at sa tuwing humihinto siya, ay biglang nagbabago ang senaryo. Nagugulat siya dahil may mga nakikita siyang mga kabahayan at sa bawat bintana ng mga ito ay may naaaninag siyang imahe. Tanging namumulang mga mata lang ang naaaninag niya sa mga to. At pagkatapos ay mayroong bumubulong sa hangin. Zian! Ha? Sino ka? Mag-iingat ka. May masamang mangyayari kapag hindi ka naging mapagmatya. Sino ka ba kasi? Kahit anong mangyari, umiwas kayo sa baryong yon. Pagkatapos itong ibulong ng mahiwagang babae, ay biglang mas dumilim ang kapaligiran. At walang ano-ano mula sa likuran ni Zian ay sumulpot ang malalaking imahe ng katatakutan. Hindi niya makita ang pinakakabuuan ng itsura, pero tanging ang mabagsik at namumulang mga mata ang nangingibabaw sa mga yon. Sabay-sabay na lumapit ang mga nakakatakot na imahe at pagkatapos ay sinunggaban siya. Napabalikwas siya ng bangon at napasigaw. Pagkalaon ay saka siya naglibot ng paningin. Nakahinga ng maluwag si Zian nang maintindihan na isang masamang panaginip lamang pala ito.
Bakit ba madalas akong binabangungot ngayon? At sino kaya yung bumubulong ngayon? Hindi ko maintindihan pero parang pamilyar siya sa akin. Pagkatapos uminom ng tubig, ay bumalik siya sa silid at pinagmuni-munihan ng tungkol sa mahiwagang boses. Nakatulugan na lang niya ito ulit hanggang sa mag-umaga na. Lumipas ang araw, gabi at linggo. Mula sa Maynila ay lumipad ang magkapatid papunta sa probinsya kung saan nga ikakasal ang pinsan nilang si Juan sa mapapangasawa nitong si Mildred. Isang linggo ang hininging bakasyon ni Zian sa kanyang pinagtatrabahuan na naaprubahan naman kaagad. Samantalang si Dalmia ay ipinaubaya na lang muna sa tauhan niya ang maliit niyang coffee shop. At katulad ng napag-usapan, mula sa airport ay sinundo silang magkapatid ng kotse. Ang driver nga ay si Andred, na isa sa mga kamag-anakan ng tiyang amin nila dun sa probinsyang yon. Matagal na panahon na ring hindi nakikita ang magpipinsan, kaya aminin man ni Zian o hindi, ay talagang excited siya na makita ang mga kamag-anakan nila rito. Kahit pa nagkaroon sila noon ng hindi pagkakaunawaan dahil meron kasing attitude ang tiyahin nila. Si Tiang Ami ay asawa ng kapatid ng tatay nina Dalmia at Zian. Plano sana nila noon na tumira rin sa nasabing probinsya, pero dahil sa pagiging gahaman ng ginang ay nagpasya na silang hindi magtuloy. Nang mamatay ang tatay Abel at tiyo Cain nila, doon mas lalong tumindi ang samaan ng loob. Kaya itinuturing talaga na himala ni Zian ang tagpong ito na inimbitahan sila ng tiyahin sa kasal. Welcome back sa probinsya namin, Kuya Zian, Ate Dalmia. Grabe, ang pogit, ang ganda nyo na lalo ah. Baka imbis na matuwa si Chang, baka mainis lang yun kasi sa itsura nyo. Kahit simple lang ang dating nyo eh. Parang kayo pang may ganap kayo eh. Ikaw talaga, Andred. Makulit ka pa rin talaga eh, no? Real talk lang. Alam mo naman yung Chang natin, inggiterang malala yung kuis. Oh, di pa rin ba nagbabago si Chang Ami? Ay nako ate, himala na lang makakapagpabago ron. Sakim, madera, inggitera, at lahat na yata ng ere nasa taong yun. Ay nako, pasaway ka. Buti nga't inimbitahan kami. Nako ate, inaway-away kasi siya ni Kuya Juan. Dahil gusto talaga ng kuya na imbitado kayo kasi nga special day niya yun. Eh ang Chang natin magaling, nagbida-bida na naman. Sinabihan tuloy ng Kuya Juan na hindi naman siya ang ikakasal eh. Ayun, natameme ang Bruhilda. Yun ang bagong tawag namin sa kanya, Bruhilda. Sabay-sabay silang nagtawanan habang sinasalansa ng mga maleta sa likod ng sasakyan. Makalipas ang ilang saglit, ay magkakasunod na silang pumasok sa kotse at lumabas ng airport. Nagpatuloy na ang biyahe. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa biglang nanahimik si Zian, habang sina Dalmia at Andred ay patuloy na nag-uusap. Uys, parang lalim ng iniisip mo ah. Sino ba yan? Dapat sinama mo na yung girlfriend o asawa mo. Sorry Andred, still single yan si Kuya eh. Ha? Talaga? Sa gwapo mong yan, Kuys. Sayang naman ang lahi natin yan. Huwag ka maniwala dyan sa ate Dalmia mo. Nasa ibang bansa yung fiancé ko. Muntik na ako maniwala kay Ate Dalmia. Pero, bakit nga kasi ang lalim ng iniisip mo dyan kanina? Ha? Oh, wala naman. Na-excite lang ako na makita ulit ng personal si Juan. Ano kayang itsura niya ngayon? Nako, nitong taon nagsimula siya mag-gym, Kuys. Kasi sabi, nakita ko na sa Peslak ba yun? Yung sa computer, nakita kanya nag-gym, kaya yun, nainggit. Nagpalaki rin ang katawan. Maskulado na pero hindi pa rin kagwapuan katulad mo eh. Pasaway ka talaga, Andred. Facebook yun, hindi Peslak. Ay, nako. Ano, nag-gym na rin pala siya? Oo, Kuys. Pero matakaw pa rin naman siya eh. Ganun. Matakaw pa rin pala talaga. Mas tumakaw, Kuys. Nako, masyado yatang sinasarapan ni Mildred ang luto niya eh.
Masarap talaga magluto yung si Ate Mildred eh. Hindi mo ba alam, Kuis, na chef siya? Hindi eh. Di naman kami friends sa social media nun eh. Pero nakafollow siya sa'yo. Uy, issue ka ah. Anong issue nun, kuya? I'm just saying lang. Masyado ka namang defensive. Ay nako, shut up ka na lang sis. Teka, wala akong maintindihan sa usapan nyo eh. Sali naman ako dyan, Kuis, ate. Nagtawanan na lang sila at nang tumahimik na ay muling bumaling si Zian sa magandang tanawin sa labas. Si Dalmia naman ay nagkutkot lang sa cellphone niya habang si Andred ay nakafocus na rin sa dinaraanan nilang kalsada. Maya-maya pa ay napaismid na ang dalaga dahil nawalan na ng signal. Sinabi nga ni Andred na may malawak nga na area ron na hanggang ngayon ay hindi raw tinatayuan ng telecommunication tower. Ang dahilan ay dahil sa madalas na sinasalakay ng mga rebelde sa bundok ang mga manggagawa. Ang sabi naman ng ilan ay tila may kung anong hiwaga raw na pumipigil sa mga manggagawa na ituloy ang proyekto. At dahil naboboring na si Dalmia, kaya nakipag-usap na lang siya nang nakipag-usap sa nagmamaneho ng sasakyan. May girlfriend ka na ba o asawa, Andred? Naku, wala pa ate. Meron akong nililigawan pero di ko alam kung sasagutin ba ako o pinapaasa lang eh. Ang pangalan niya Miliana. Kinausap ko na nga siya at prinangka. Pero ang sabi niya lang kaunting paghihintay pa daw. Tama naman yung ginawa mo. Pero maganda rin naman yung sagot niya. Ibig sabihin, gusto ko pa niyang makilala ng lubos. Maniwala ka sa akin, dahil babae rin ako. Gusto ka ng taong yon, kaya magtiyaga ka lang at huwag magbabago. Ay, anong ba? Thank you ate ha. Tama nga talaga si Kuya Juan na sobrang babait yung magkapatid. Ngayon ko lang din na-appreciate kasi hindi naman tayo madalas magkasama nun eh. Talaga? Sinabi yun ni Kuya Juan? Oo ate, madalas kayo nun ikwento kapag nagiinuman kami. Lagi niya kayong pinagmamalaki sa mga kainuman namin. Kaya sigurado kong matutuwa yun kapag nakita kayo sa kasal. Mukhang miss na rin talaga kami ng pinsan namin ah. Actually, siya rin miss ko na. Napag-uusapan na rin talaga namin na magbakasyon ulit sana rito eh. Kaso nga, naiisip namin ni Dalmia na baka kapag nakita kami ni Chang Ami, alam mo na. Nako, wag nyo nang intindihin yung si Chang. Hindi naman na kayo mga bata para pakialaman niya sa buhay. Sa bagay, sana kapag nakita niya kami mamaya huwag siyang gumawa ng eksena na makakasira ng kasal ng pinsan ko. Magbe-babe yun. Malamang nasabihan na yun ni Kuya Juan. Ay, siya nga pala. Medyo matagal yung biyahe natin ngayon kasi yung dating daan inaayos. Kaya doon ang daan natin sa kabilang bundok. Ganun ba? Hindi nasabi sa akin yun ni Chang nung tumawag siya. Ay nako, wala pa rin palang signal dito. Ay, hindi ba nila nasabi na bukas pa naman talaga ang kasal? Pero nandun na sila sa venue kanina pang umaga. Ang bili ni Kuya Juan sa akin wag daw tayong dumiretso sa kanila kasi wala namang tao rin ngayon. Bali, saan tayo pupunta? Diretso na rin tayo sa venue kaya mas mahaba-haba ang biyahe. Bali, madadagdagan ng 3 oras. Ah, ganun ba? Loko talaga tong si Chang oh. Hindi man lang ako in-inform. Buti na lang nagpaabiso pala sa'yo si Kuya Juan. Mabuti nga po. Alam na rin kasi yata ni Kuya Juan na kulang-kulang magsabi ang si Chang Basta po akong bahala sa inyo. Pero kung ayaw nyo magbiyahe na mahaba, pwede naman tayong sa bahay na lang muna magstay. Tapos, bukas ng umaga tayo magbiyahe papunta nun sa venue. Nako, hindi ba nakakaya? Oo nga, baka nakakaya sa inyo. Nako kuya, ate, ayos lang yun. Ayos lang kami doon sa bahay. Actually, pinalinis ko na nga kay ina yung tutulugan nyo ngayong gabi kung sakasakali. Naisip ko kasi na baka mapagod kayo ng gusto sa biyahe. Basta, feel at home lang kayo doon. Uy, salamat in advance ha. Nakakaya naman sa inailoming mo. Ayos lang yan, kuys. Promise. Basta, relax lang kayo dyan at ako nang bahala sa inyo ni Ate Dalmia. Sa akin kayo pinagkatiwala ni Kuya Juan kaya hindi ko kayo pwedeng pabayaan.
Dax, sweet ko eh, no? Napangiti na lamang din si Zian kasunod ng pagtanaw sa magandang kapaligiran sa labas ng sasakyan. Si Dalmia naman ay naglaro-laro na lang muna sa cellphone niya dahil walang signal. Pagkalaon ay umidlip na lang din muna ang dalaga. Habang tinatanaw ni Zian ang naggagandahang burol at kabundukan, ay hindi naiwasan na mamangha siya sa mga ito. Napaisip tuloy siya at tila kinausap ang sarili habang nag-i-enjoy sa tanawin. Maganda naman sana talaga sa lugar na to eh. Kundi lang toxic si Chang Ami. Siguro, kung buhay pa si Papa, dito na rin talaga kami nanirahan eh. Ang ganda pa naman ng tanawin sa probinsyang to. Dahil sa sinabing yun ng kanyang isip ay muling nanumbalik kay Zian ang ilang alaala nilang magpipinsan sa lugar na yon. Pati na rin si Mildred na patay sa kanya noon. Napangiti na lang siya matapos maalala ang mga tagpong yon. Pagkuwan ay muli niyang inalala ang mukha ni Mildred. Kumusta na kaya siya? Uy, Kuis, pangiti-ngiti ka na naman ngayon dyan, ah. Mukhang maganda yung inaalala mo, ah. Meron lang akong naalala. Ang ganda kasi ng paligid dito eh. Ang sarap mag-reminisce. Ay, nako, sinabi mo pa, Kuis. Habang natutulog si Dalmia ay marami pa silang napag-usapan. Kung ano-ano na ang narating ng kanilang kwentuhan. May sports, politika, outer space at kababaihan. Kaya di nila namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Hanggang sa mauwi sila sa pag-uusap patungkol sa kababalaghan. Dahil dito ay naalala na naman ni Zia ng mahiwagang boses na madalas niyang napapanaginipan bago magpunta rito. Hindi niya lang matukoy pero sigurado siyang pamilyar ang boses na yon. Pakiramdam niya ay matagal na niyang naririnig ang tinig na yon. Hindi niya lang maalala kung saan. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa bagay na yon dahil pinakinggan niya ang mga kwentong aswang ni Andred. Naniniwala kasi ang binata, katulad ng mga sabi-sabi sa kanilang lugar na naglipa ng araw ang aswang dahil hindi pa rin naman ganoon kasibilisado ang probinsya. Eksakto naman 5:00 ng hapon ay nakarating na nga sila sa bahay ni na Andred na isang barangay lang ang layo sa bahay ni na Chang Ami. Pagtanaw ni Zian sa labas ng bintana ay tumambad sa kanyang paningin ang malawak na lupain. Pagbukas ng gate ay kaagad ipinasok ni Andred ang sasakyan at ipinwesto sa tamang parkingan. Ang laki na pala ng lupain nyo at ang daming bahay. Compound ito ng buong angka natin, Kuis. Gusto kasi ni Lola Basyang na magkakasama. Kaya yun. Si Chang, bakit ayaw dito? Alam mo naman yun, Kuis. Binigyan siya ng lupain dito pero nalilitan daw siya kaya umayaw. Iba talagang Chang Ami, no? Ay nako, sinabi mo pa. Nandito na ba tayo? Oo, ate. Katulad ng reaksyon ni Zian, namangha ng gusto si Dalmia habang patuloy na nakatingin sa compound na napuntahan nila. Nang patay na ni Andred ang makina ng sasakyan, ay lumabas na ito roon na sinundan na rin ng magkapatid. Sinundan lang nila ang binata hanggang sa makarating na sila sa mismong pinto ng magarang bahay. Sinalubong sila ng 2 babae at ang isa ay may edad na habang ang isa ay mas bata pa kay Andred. Nay, eto na po si Ate Dalmia at si Kuya Zian. Kuis, ate, si Inay. Tapos itong pangit na batang to, bunso kong kapatid, si Moret. Magandang hapon po, Inay Loming at Moret. Magandang araw po. Natutuwa akong makita kayo ulit. Ang tagal din na panahon na nakauwi kami rito. Salamat po sa pagtanggap niyo sa amin, Matapos magkakilanlan, ay pumasok na nga silang lahat sa loob ng bahay. Paggala ng tingin ni Dalmia at Zian ay namangha sila sa ganda ng interior design ng bahay ni na Andred. Napakasimple lang kasing pumorma ng binata kahit ang buo nitong mag-anak, kaya hindi mahalatang may kaya sila sa buhay.
Grabe, yayamanin naman pala kayo, Andred. Kontraktor ba ang Tiyo Gudo? Hindi naman kami mayaman. Sinwerte lang sa palayan. Saktuhan lang. Oh, dito na ang kwarto mo, Kuis. Tapos Ate Dalmia, yung sa'yo yung katapat. Relax lang muna kayo dyan, ha? At magbibihis lang muna ako. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na tayo ng hapunan. Matapos magkaintindihan, ay nagsarado kagad ng pinto ang dalaga. Si Zia naman ay saglit na inilapag ang maleta sa tabi ng kama, saka nahiga at pumikit. Nag-check siya ng cellphone pero sobrang hina ng signal kaya inilapag na lang niya ito. Pagkatapos noon ay nagpalit na rin muna siya ng damit na pambahay para mas maging komportable ang kanyang pagkilos. Pagiga ay nakatulog siya ulit at muli na namang dumalo sa kanya ang kakatuwang panaginip na katulad pa rin ng dati. Nakatayo siya sa tapat ng isang baryo at sa bawat bintana ay nakikita niya ang mga matang namumula. Habang naririnig ang mga ungol na parang sabik na sabik siyang atakihin. Siyan? Sino ka ba? Bakit mo ko laging dinadalaw? Pinakikita ko sa iyo ang maaaring mong sapitin, kaya umiwas ka sa kapahamakan. Ano bang ibig mo sabihin? Huwag na kayong tumuloy sa pupuntahan niyo dahil mapapahamak lang kayo. Pagkatapos sabihin ito ng mahiwagang tinig ng babae ay biglang kumulog at kumidlat. Pagkatapos nang mapalingon ng binata sa mga kabahayan ay nagulat siya dahil nasa labas na ang nilalang na kanina ay nakasilip lang sa bintana. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang nakakatakot na mukha ng mga yon. Kaya nagimbal siya ng husto. Tumakbo siya ng tumakbo pero ang katawan niya naman ay hindi umaalis sa pwesto. Naabutan siya ng mga halimaw at sabay-sabay na hinawakan hanggang sa makorner siya. Nang dambayin siya ng mga ito, ay napabalikwas siya ng bangon matapos na maramdaman ang malamig na kamay sa kanyang muka. Kuya, binabangungot ka na naman yata. Umuungol ka eh. Mabuti na lang talaga at lumabas ako ng kwarto dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa'yo. Hindi kagad nakapagsalita si Zian at doon na nga biglang nag-sink in sa kanya ang tungkol sa mahiwagang tinig. Naalala niya noon na madalas niya rin itong naririnig bago pa man masangkot sa aksidente ang mga magulang nila. Noon kasing 13 years old siya, ay pinaalbularyo siya ng ina dahil sa dalasang pagkakaroon ng hindi magandang panaginip. Nasabi nga na meron siyang isang gabay diwata na pinangalan ng Diwa. At simula nang painumin siya ng gamot para iwas bangungot, ay hindi na niya naririnig ang tinig. Ngayon na lang dahil nitong nakalipas lang, ay nakaligtaan na niya ang pag-inom ng gamot. Huwag mong sabihin na hindi ka na nagtitake ng gamot mo ah. Ha? Oo eh. Mga isang buwan na. Ano? Kuya naman, bakit mo naman ginawa yun? Nawawala sa isip ko eh. Kailangan natin bumili niyan ngayon. Baka lumala ka na naman. Naalala mo pa ba yung nangyari sa'yo noon? Namuntikan ka ng mamatay? Ayos lang naman ako. Saka na, pagkatapos ng kasal ni Juan. Huwag kang mag-alala. Dahil maghahanap din ako ng pharmacy drug na mabibilhan dito. Dala ko naman yung reseta ko eh. Napabuntong hininga na lang si Dalmia pero wala na rin naman siyang magawa. Makalipas pa ang ilang sandali ay tinawag na nga sila ni Andred para makapaghapunan. Nang nasa pagkainan na sila, ay sinabi na rin ni Inay Loming na mag-enjoy lang sila at wag nang mailang pa. Eksaktong alas 7:30 naman ng gabi ay natapos silang kumain. At dahil maaga-aga pa para matulog, kaya inaya muna ni Aldred ang magkapatid na tumagay kahit tig-2 bote lang ng beer. Hindi naman tumanggi ang dalawa dahil gusto rin nila ito para makatulog sila pare-pareho na mahimbing. Nag-inom silang 3 sa balkonahe sa 2 palapag ng bahay at masayang nagkwentuhan habang inuubos ang 6 na pirasong bote ng beer. Matapos ang masayang palitan ng mga kwento ay nakaramdam na rin ng antok si Dalmia kaya nauna na siyang magpaalam sa 2 lalaki. Naiwan nga sina Zian at Aldred na nagkukwentuhan kahit wala nang iniinom na alak.
Siya nga pala. Ang kwento mo kanina tungkol sa aswang. Totoo ba na may baryo dito na puro aswang? Ang sabi ng mga nakakatanda, meron daw. Pero kasi kuis, sa tagal ko na rito, 25 na ako. Napuntahan ko na halos lahat ng mga baryo o sityo. Pero wala naman ako na-discovering ganyan eh. Mabuti naman pala kung ganun. Bakit mo naman pala natanong kuis? Wala naman. Kasi ganun na madalas kong naririnig kapag napupunta ako sa mga ganitong lugar eh. Saka di ba, kahit noong pa mga bata kami, alam ko na rin naman ang reputasyon ng probinsya nyo pagdating sa mga aswang, ulam at iba pang kababalaghan. O siya, tulugan na muna tayo dahil maaga-aga pa tayo bukas, di ba? Ay, oo nga pala kuis. Para makapag-prepare pa kayo ron. Hapon pa naman sisimulan yung kasal eh. Nagtulong na nga sila na magligpit ng mga kalat at pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila ng tulog. Kinabukasan, pasado 6:30 ng umaga, ay maganda ang naging gising ni Dalmia at Zian dahil nakatulog din sila pareho na mahimbing. Matapos makapagilamos ng muka, ay bumaba na sila pareho at nagtungo sa kusina kung saan ay naabutan nila si Inay Lomeng at Muret. Bumati lang sila na magandang umaga at sinaluhan ng mag-ina sa pagkain. Ang sabi kasi ng ginang ay mga bandang 9:00 pa magigising si Andred. Nakipagkwentuhan pa sila hanggang muling matalakay ang tungkol sa aswang. Hindi rin alam ni Zian kung paanong napasok ito sa kwentuhan. Pero narinig na lang niya kay Inang Lomeng na nitong araw nakalipas ay madalas nilang nababalitaan ng tungkol sa pagsalakay ng aswang. Mga 3 o 4 na araw ang nababalita na nawawala mga kabataan dahil dito. Kaya sa buong bayan ay mas tumindi ang curfew na nagsimula nitong nakalipas lang. Dahil dito ay naalala ni Zian ang tungkol sa babala ng mahiwagang tinig sa kanyang panaginip. Pero si Dalmia naman ay parang wala lang. Wala kasing kamalayan ng dalaga tungkol sa bagay na ito. Sigurado ang matipunong lalaki na may katotohanan ng babalang yon. Dahil ganito rin ang nangyari bago maaksidente ang mga magulang nila at ang tiyuhin na asawa ni Chang Ami. Sana naman walang mangyari masama sa amin. Lord, gabayan mo po sana kami. Ilang saglit pa ay nagising na nga rin si Andred. Gumayak kagad ito at nag-almusal at bago mag-10:00 ng umaga ay umalis na silang 3. Sakay ng kotse ay kaagad na nagmaneho si Andred palabas ng compound. Hanggang sa paglipas ng halos lagpas 15 minutos ay narating na nga nila ang pamilihan. Kuya, ate, baka may gusto muna kayong bilhin ha. Kasi doon tayo dadaan sa kabila eh. Di ba sabi ko kahapon, inaayos yung pinakamalapit na daan dahil may tulay na nagiba. Hindi rin ako pamilyar sa dadaanan natin ngayon pero ang sabi sa akin ng mga kakilala ko, bukod sa walang signal eh, wala raw halos kabahayan. Baka mauhaw o magutom kayo kasi mahaba ang biyahe natin eh. Mas mabuting bumili na muna tayo ng mga ngata at saka inumin. Pagtango ng magkapatid ay lumabas na nga sila ng kotse para bumili ng kung ano-ano. Nag-ikot-ikot si Zian hanggang sa makakita nga siya ng mga panghimagas. Medyo maraming tao kaya ilang minuto rin silang naghintay bago makabili. Medyo nahirapan pa siyang makipag-usap dahil ang nagbebenta ay hindi marunong sa salitang Tagalog. Mabuti na lang ay merong isang batang lalaking edad 12 anyos na bumili rin at parehong nakakaintindi ng Tagalog at salitang ginagamit sa probinsya. Dahil doon ay nabili rin ni Zian ang gusto niyang panghimagas. Nagpasalamat din siya sa batang lalaki bago umalis doon. Babalik na sana siya sa kotse pero naisip niyang libutin muna ang pamilihan. Baka sakaling may mabili ako mga souvenir. Maaga-aga pa naman eh. Pagkakita niya sa tindahan ng mga souvenir, ay nagpasya siyang bumili ng damit para merong remembrance kapag bumalik na sila ng Maynila. Namili na rin siya ng mga keychain para ipasalubong sa mga kakilala. Sinamahan na rin niya ng tsinelas para meron siyang magamit at hindi siya palaging nakasapatos. Nang mabili na ang dapat na mabili,
ay nagmadali na siyang pumunta sa parking area. Nakita niyang nakasimangot na si Dalmia sa kanya, kaya nagmadali siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Bumili pa kasi ako nitong mga to eh. T-shirt tsaka keychains. Ipapamigay ko sa mga katrabaho ko pag uwi natin ng Maynila. Kuya, isang linggo pa naman tayo rito eh. Okay na, huwag ka na magalit. 100, sige na, mag-drive ka na. Excited na tong kapatid ko eh. Kala mo eh, siya yung ikakasal. Napangiti lang si Andred at nagsimula na nga magmaneho ng sasakyan. Paglagpas ng pamilihan ay lumiko na kagad sila sa sinasabing luma at mahabang daan. Sa bukana pa lang ay masasabing liblib na nga talaga ang lugar. Kaya tila biglang kinutuban si Zian. Subalit ipinagsawalang bahala niya lang ito dahil may tiwala naman siya kay Andred. Medyo creepy nga yung daan Kahit maliwanag, masyado kasing liblib eh. Wala bang nagtitrim ng mga puno-puno rito para naman medyo maliwanag at maaliwalas? Wala ate. Ang totoo niyan, mag-iisang buwan pa lang talagang nagagamit tong daan na to. Simula nung nasira yung sa kabila. Marami nga nagsasabi na ang creepy. Kaya hanggat maaari iwas na iwas ang marami ditong dumaan eh. Kahit sino naman siguro, iiwas sa ganitong klase ng daan. Hindi na umimik si Zian. Tumingin-tingin lang siya sa mga kapunuan habang patuloy ang pagdadrive ni Andred. At ilang saglit pa nga ay meron silang namataan na batang lalaki na may bitbit na 2 malalaking supot. Ito yung batang lalaki na tumulong kanina kay Zian habang bumibili siya ng panghimagas. Nang makita niyang tila hirap na hirap ang kawawang bata, ay pinahinto niya si Andred na nagtataka naman. Ihinto mo, sige na. Kilala ko yung batang yan. Sigurado ka, Kuis? Oo. Lumagpas lang sila na kaunti sa batang lalaki at pagkatapos ay huminto na nga ang sasakyan. Dali-daling bumaba si Zian at nilapitan ng batang lalaki na tila nagulat at natakot. Huwag kang matakot sa akin. Tandaan mo pa ba ako? Ako yung tinulungan mo kanina na bumili dun sa tindahan ng pangimagas. Opo. Namumukhaan ko po kayo. Bakit po? Ako pala si Zian. Kuya Zian. Ikaw naman? Gaza po. Ano pong kailangan nyo, kuya? Wala naman akong kailangan. Gusto mo ba na umangkas na lang sa amin? Mukhang mabigat yung daladala mo eh. At papunta ka rin sa dadaanan namin. Halika na, sumabay ka na muna sa amin para hindi ka na mahirapan. Ay, hindi na po, kuya. Sige na. Please, mukhang mabigat kasi yung dala mo eh. Tulong ko na rin dahil sa ginawa mo kanina. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kami masasamang tao eh. Yung nagmamaneho ng sasakyan, taga rito lang din yan. Kami lang ng kapatid ko yung dayo rito. Aaten kasi kami ng kasal ng pinsan ko eh. Doon pa sa kabilang ibayo. Ganun po ba? Oo. O ano? Tara na. Sige na nga po. Dahil mapilit ka po. Pero doon lang po ako bago sa pagliko pa kaliwa Kasi sabi niyo po, di ba, didiretso kayo? O sige. No problem. Pagkasakay ng batang lalaki ay kaagad na pinaandar ni Andred ang sasakyan. Napatingin naman si Dalmia sa batang lalaki at tila kakaiba ang pakiramdam niya sa batang ito. Kung titingnan kasi ay parang kakaibang bata si Gaza. Bukod sa maputla at mapayat, ay parang may kung ano siyang amoy na hindi maintindihan. Hindi na lang pinahalata ng dalaga dahil ayaw niyang mailang ang batang lalaki. Ibig mong sabihin, kung dito ang daan mo may mga kabahayan din sa banda rito? Opo, meron pong baryo sa banda rito pero looban pa po eh. Looban pa. Kasya naman ang sasakyan. Opo, pero medyo lubak na po yung daan doon at saka pataas. Kaya okay lang po kahit sa bukana na lang po ninyo ako hihatid. Naku, hindi. Ihatid ka namin mismo doon sa baryo nyo. Di ba, Andred? Okay lang naman basta kaya ng sasakyan. O, di ba? Sabi ko sa'yo Kaya huwag ka nang mahiya. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Hindi ako sigurado, kuya. Baka mali tayo sa kasal eh.
Nakakaya naman kung aasa tayong very important person doon, kuya. Ikaw naman, hindi naman tayo abay sa kasal eh. Invited lang naman tayo. Maniwala kayo sa akin. Makita lang tayo ni Juan na mag-attend eh, masayang-masaya na yon. Ay nako, bahala ka na nga. Yan ka na naman, kuya eh. Pala desisyon ka eh. Mabigat nga kasi itong dala ni Gaza. Saglit lang naman yun eh. Wag na po kaya, kuya. Nakakaya naman sa kanila eh. Ay nako, huwag mong intindihin yung mga yan. Magtiwala ka sa akin, Gaza. Ihahatid ka namin hanggang sa inyo. Di ba, Andred? Siyempre. Kaya relax ka lang dyan, Utoy. Nagpatuloy na nga sila sa biyahe habang nag-i-enjoy si Zian na kausap si Gaza. Natutuwa siya dahil madaldal rin ng batang lalaki na talagang sumasagot sa lahat ng mga tanong niya. Matagal ka na bang nakatira sa baryo nyo? Opo, doon na po ko lumaki. Parang liblib tong lugar nyo ah. Hindi ka ba natatakot? Sanay na po ako. Sabi nga po ng mga matatanda dito sa amin, itong lugar namin tiraan daw po ng mga kung ano-anong nilalang. Ha? Anong kung ano-anong nilalang? Basta mga hindi po normal na nilalang. Like aswang o mangkukulam, ganon? Opo. Totoo ba mga yon? Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo, wala naman akong napatunayan na ganyan. Ano po kasi, sa isang taga-syudad na katulad po ninyo, mahirap po talagang maniwala sa mga hindi normal na bagay. Pero, totoo po ang aswang at mangkukulam. Lalo na po dito sa lugar namin, marami po sila dyan sa gubat. Hindi lang po aswang at mangkukulam. Dahil may mga laman lupa, diwata, engkanto, at iba pa po. Ay nako, feeling ko sa diwata lang ako maniniwala. Kasi kapag tumingin kasi ako sa salamin, para ako nakakakita ng diwata. Natawa si Andred sa sinabing yon ni Dalmia, pero si Gaza ay hindi na lang umimik. Si Zia naman, matapos marinig ang tungkol sa diwata, ay tila ba may kung anong bagay na bigla na lang pumasok sa isip niya. Sa isang iglap ay parang nawala ang diwa niya sa sasakyan. Para siyang napadpad sa isang lugar na mahiwaga pero pinangingibabawan ng nakakatakot na presensya. Paglingon niya sa kaliwa ay biglang nawala si Andred na nagmamaneho. Sa pagbaling niya naman sa likod ay nawala na rin sina Dalmia at Gaza. Kahit ang sinasakyan niyang kotse ay naglaho na parang bula. Nasaan ako? Pagkasabi niyang yon ay bigla na lang nagbago ang kulay ng kapaligiran. Ang liwanag ay unti-unting nilamon ng dilim hanggang sa nagsimulang tumubo ang mga matatayog na mga puno na pinalilibutan siya. Siyan, huwag na kayong tumuloy pa. Ha? Ikaw na naman? Sino ka ba? Bakit ayaw mo magpakita sa akin? Hindi na ako maaaring magpakita pa sa iyo dahil sa oras na gawin ko yon. Ito na rin ang huli nating pagtatagpo. Bakit ayaw mo pakilala sa akin? Sino ka ba talaga? Ako si Diwa, ang iyong gabay. 2 beses na tayong nagtagpo. Noong una ay yung sanggol ka pa lang at ang ikalawa ay ang maganap ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Kung mangyayari pa ang pangatlo ay tuluyan na akong maglalaho. Mawawala na ng saysay ang pagiging gabay ko. Gabay? Anong ibig mong sabihin? Ipinagkatiwala ka sa akin, kaya trabaho ko ang magbigay ng babala at sinyales sa iyo, pero matagal akong nawala. Biglang naalala ni Zia ng pangyayari nung naaksidente ang mga magulang niya. Sinubukan niyang pigilin ang mga ito pero hindi niya nagawa. Kaya sumama siya sa biyahe. Sa katunayan ay kabilang sana siya sa mamamatay pero nagpakita sa kanya si Diwa at iniligtas siya. Dahil dito ay siya ang nag-iisang nakaligtas sa aksidenteng yun. At dahil sa nangyari, sa tuwing magkakaroon siya ng mga bangungot na pangitain ay inaakala na parte ito ng trauma na nangyari sa kanya. Dito na siya nagsimulang uminom ng medisina hanggang sa tuluyang makalimutan si Diwa. Nang maalala niya ang mga yon, ay nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Naalala na kita. Ikaw nga yung nagligtas sa akin noon sa aksidente.
Oo, ako nga. Kaya makinig kang mabuti sa akin. Wag. Bigla na lang dumilim ang paligid at nawala ang tinig ni Diwa. Pagkatapos ay tila ba sumulpot na lang sa harapan niya ang mga kabahayan na mayroong mga taong nakadungaw sa bintana. Tila nagising sa ulirat si Zian nang tapikin siya sa balikat ni Andred na nakangiti pa. Kuys, nandito na tayo. Ha? Kanina ka pa parang wala sa sarili. Kinakausap kita kanina. Puro ka lang oo ng oo. Ha? Ano kasi? Okay ka lang kuya? Kung may madaraanan tayong bayan mamaya, bumili ka na nga ng gamot mo ha. Nagsisimula ka na naman sa mga ganyan-ganyan mo eh. Nasaan si Gaza? Kanina pa talaga lumabas. Hindi umimik ang matipunong binata. Tumingin lang siya sa harap kung saan niya nakita si Gaza na naglalakad palayo. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kabahayan pati ang mga taong nakatingin sa kanila mula sa mga bintana. Nanlaki ang mga mata niya matapos biglang maalala ang nasa kanyang panaginip. Ganitong-ganito kasi ang itsura ng lugar na tila ipinakita sa kanya ni Diwa. Dahil dito ay parang lumobo ang kanyang ulo dala ng pagkatakot na nararamdaman. Parang may kung ano siyang napi-feel na mga oras na yon na alam niyang mag-uuwi sa kapahamakan. Kuya, are you sure you're okay? Ha? Ito yung lugar na yun. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakita ko na to. Maraming beses na. Saan? Sa bangungot ko. Ipinakita sa akin ni Diwa. Umalis na tayo rito. Kuya naman, ano na naman ba yung sinasabi mo? Ito yung sinasabi sa akin ni Diwa na iniiwasang baryo. Andred, please, tara na. Okay po. Nagmaniobra na nga kaagad si Andred ng sasakyan at dali-dali silang umalis sa lugar na yun. Nakahinga sila pare-pareho ng maluwag nang makabalik na sa kalsada. Habang nagpapatuloy ang pagtahak nila sa daan, ay tila nilamon sila ng katahimikan. Hanggang sa umuga ng malakas ang sasakyan at biglang gumiwang-gewang. Anak ng yawa naman oh. Ano bang nangyari, Andred? Pumutok yata yung gulong sa likod eh. Uy, malas naman Kuys oh. Nasaan na ba tayo banda? Hindi ba tayo masyado nakakalayo rin sa sinasabi mong iniiwasang baryo, kuya? Diyos ko po, dapat makalis na tayo dito sa lugar na to. Baka magkatotoo na naman yung sinasabi ni Diwa. Kuya naman, natatakot na ako sa mga sinasabi mo ha. Sino ba yung diwa na yan? Can you please tell me what's going on here? Sinabi ko na to sa'yo noon, nung mga bata tayo. Pero hindi ka naman naniniwala sa akin eh. Malamang, mga bata pa tayo noon. Kaya hindi ko naman rin matandaan yun, kuya. Sabihin mo na, ano ba kasing nangyayari dito? Siya yung nagbababala sa akin noon na maaksidente sila mama at papa at tiyo. Nitong bago tayo pumunta rito, palagi na rin siyang ulit nagpapakita sa panaginip ko. Pinakita niya yung baryo na yun. Ang sabi niya, umiwas tayo ron dahil... Dahil? Mapapahamak tayo. May mga nakita kong aswang sa lugar na yun. Baryo yun ng mga aswang, kaya kailangan na natin magmadaling makalis dito. Namilog naman ang mga mata ni Dalmia at Andred pagkarinig sa sinabing yun ni Zian. Nangamba rin sila dahil kung may katotohanan ng sinasabi ng matipunong lalaki, sigurado nga na delikado at alanganin ang mga buhay nila ngayon. Kagad kinuha ng dalaga ang cellphone at naghanap ng mainam na signal. Nang makita na ay sinubukan niyang tawagin ang kahit na sinong kontak. Kaya lang ay kusang nagda-drop ang call dahil sa hina ng signal. My God, ano ba to? Walang tutulong sa atin dito, Kuya Zian. Anong gagawin natin? Andred, please, ayusin niyo na yung gulong habang maaga pa. Pinilit tumawa ni Andred dahil gusto niyang maging light lang para sa kanila ang mga pangyayari. Kita na kasi niya ang tensyon sa itsura ng magkapatid. Samantalang si Dalmia ay humanap ulit ng pwesto hanggang sa magkaroon ng 2-signal bar. Dali-dali na lang siyang nag-text kay Kuya Juan para ipaalam na naflatan sila ng gulong at kailangan nila ng tulong. Bago mawala ng signal ay ipinaalam na rin niya na nasa lumang daan sila, malapit nga sa kinaroroonan ng iniiwasang baryo.
Ilang minutong inangat ng dalaga ang kamay para makasagap ng mainam na signal. Habang ang dalawang lalaki naman ay madalian na binaklas ang gulong na na-flat. Yes! Nasend na guys kay Kuya Juan. Siguradong may darating ng tulong sa atin. Ate, sana ma-realize mong nasa kasal ngayon si Kuya Juan. Mababasa niya pa yung text mo. Posibleng mamayang gabi o baka bukas na. Ay, shucks! Habang natataranta ang babae ay nag-focus naman na ang dalawang binata sa pag-aayos ng gulong. At sa kinamalas-malasan nga naman nila, ganun na lang ang gulat ni Andred nang makita na flat din ang ekstrang gulong. Manong, sigurado akong hindi flat to eh. Chinek ko pa to kanina bago tayo umalis eh. Baka may ginawa yung batang yun. Nak ng teting naman oh. Mukhang siya ang nagplano ng pagka-flat ng gulong natin. Kuya, kasalanan mo to eh. Kung di mo sinabay yung batang yon, hindi sana mangyayari to. Ate, kuya, wag na tayo magsisiyan. Habang naghihintay tayo ng mga sasakyan dadaan, mas mabuting itulak na muna natin tong sasakyan. Kapag pababa, sasakay tayo pare-pareho. Kapag naman pataas, magtutulak tayo na magtutulak. Makakarating din tayo sa patutunguhan natin. Kaya, wag na kayo mag-away na magkapatid. Please? Dahil sa sinabing yun ni Andred ay nanahimik na lang si Dalmia at pumasok na sa loob ng sasakyan. Ganun na nga ang ginawa nilang dalawang lalaki. Sakay tulak sila ng maraming beses. Mabuti na lang ay medyo makulimlim ang paligid at hindi masyadong tirik ang araw. Nagpatuloy sila sa pagsakay tulak hanggang sa madaanan na nila ang matayog at nilulumang arko. Nakatinginan sila na halata ang kaba at takot sa mga mata nito. Pareho silang napahinto dahil sa kakaibang pakiramdam. Pero pagkalaon ay nagpatuloy pa rin sila sa pagtutulak ng sasakyan. Saglit na tumingin si Zian sa kanyang relo at nagulat siya nang makita na mag-aalas 3 na ng hapon. Saka siya muling napalingon sa nasabing arko at biglang napa-sign of the cross. Kalma lang, Kois. Makakalampas din tayo dito. Kasalanan ko lahat to eh. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala na rin naman tayong mapapala kapag ginawa mo yan, Kois. Salamat ah. Pero kung nakinig lang sana ako sa pangitain ko, kay Diwa, hindi mangyayaring ganito sa atin eh. Magiging ayos lang ang lahat. Tiwala lang, Kois. Maya-maya, may dadaan din namang sasakyan dyan at makakaingi tayo ng tulong. Wala nang umimik sa kanilang dalawa. Tahimik at patuloy na lang tinulak ang sasakyan kahit damang-dama na ang pagod. Si Dalmia naman ay nanatili sa loob at siyang nagmamaniobra ng manibela ng sasakyan. Puspusan na ang dalawang binata sa pagtutulak. Dahil ang tanging nais lang talaga nila sa ngayon ay tuluyang makalayo na sa lugar na yon. At kung papala rin ay makarating sila ng ligtas sa kanilang pupuntahan. Nang makalagpas ng ilang metro sa nilulumang arko, ay sabay na napasulyap doon sina Zian at Andred. Subalit nalaki ang mga mata nila nang makakita ng 4 na kalalakihan na lumabas mula sa likuran ng mga punong malapit doon. Nakatingin ang mga yon sa kanila habang nakangiti. Nang makita yun ni Zian ay kinumutan kagad siya ng matinding takot. Bigla niya kasing naalala ang nakita sa panaginip. Sila yun. Sila yung mga nakita ko sa panaginip ko. Ang mga ngiti at ganyang klase ng mukha. Ganyan-ganyan yun. Ganun ba, Kois? Oo, Andred. Sigurado ko. Kung ganun eh, pumasok na tayo sa loob ng sasakyan. Hindi na tumugon pa si Zian. Sinunod na lang niya ang sinabi ng nakababatang binata. Sabay silang pumasok sa loob ng sasakyan saka ito nilak. Nagtaka naman si Dalmia at nang mapalingon siya sa rear view mirror ay naaninag niya ang mga kalalakihan. Dahan-dahang lumapit ang mga yon habang nag-iiwan ng ngiting nakakaloko. Sino mga yan? Saan sila galing? Hindi namin alam, pero magpalit na muna kayo ng pwesto ni Andred. Nang magkapalit na nga ng pwesto ay eksakto naman na dumating ang 4 na kalalakihan sa nakatigil na sasakyan. Huminto ang mga yon. 2 sa kanan at 2 sa kaliwa. Kaya naging mas mapagmatsyag ang 3 nasa loob ng kotse. Kuya, kinakabahan ako. Huwag kang tumingin sa kanila. Idiretso mo lang ang mga mata mo.
Sinunod ng dalagang nakatatanda niyang kapatid. Tumingin lang siya ng diretsyo. Kahit ang totoo ay gusto na niyang maiyak sa takot. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay walang ginagawa kundi pagmasdan lang sila. Kuya, ate, mag-seatbelt kayo. Paandarin ko tong sasakyan kapag may ginawa silang kung ano. Paano mo gagawin yun? Paano kung maaksidente tayo? Flat ang gulong natin. Kalma lang ate, akong bahala. Hindi ko kayo hayaang mapahamak. Paano ko kakalma sa ganitong klase ng sitwasyon? Paano kung mga aswang sila tapos kunin nila tayo at pagpiesta ng karne at dugo natin? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at makinig ka sa sinasabi ni Andred. Kumalma ka lang at mag-pray ka. Kuya naman, makakapag-pray pa ba ako kung ganyan ang makikita ko sa labas? Habang tinitingnan ko yung 4 na yan na sa labas, hindi ako makapag-concentrate at makapagdasal eh. Di pumikit ka. Paano kung pagpikit ko, kuya, may bigla silang gawin? Ay nako, ang dami mo namang reklamo. Bakit di mo na lang gawin yung sinasabi ko sa'yo? Bakit parang ikaw pang naiinis, kuya? At saka, bakit parang kasalanan ko? Ikaw naman ang dahilan kung bakit tayo naipit sa ganitong sitwasyon eh. Sige na, sisihin mo lang ako ng sisihin. Baala ka. Natigilan na sila sa pagtatalo dahil biglang kumalampag ang likurang salamin ng kotse at pagkatapos nabasag yun. Nagulat sila na may tumalsik na solid na bato. Napapikit din silang saglit dahil sa nagtalsikang bubog. At pagdilat ng mga mata ng magkapatid ay ganoon na lang ang gulat nila dahil nakadungaw na sa nabasag na salamin ng isa sa mga lalaki. Nakangiti yun at kitang-kita sa namumulang mga mata ang tuwa habang nakikita silang natatakot. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Andred. Kahit flat ang gulong ng sasakyan ay binuhay niya pa rin ang makina nito. Pagkatapos ay hinarurot niya kaagad ito hanggang sa malampasan nila ang 4 na kalalakihan. Hindi naman umalis ang mga yon sa kanilang pwesto. Nakangiti lang habang pinagmamasdan silang papalayo. At nang tila hindi talaga maganda ang lagay ng gulong ng kotse, ay sinikap ni Andred na kontrolin ang takbo. Pero nagulat sila dahil bigla na lang ding sumulpot sa kung saan ang isang nilalang at lumagpak sa bubungan ng kanilang sasakyan. Sa gulat ay nagsigawan silang tatlo hanggang sa maya-maya pa ay napahinto sila. Sabay-sibay silang napatingin at nakiramdam sa kung ano o sino ang nasa bubungan. Narinig pa nila ang marahan nitong paglalakad. Hanggang sa umungol yon na parang isang halimaw. Dahil dito ay napasigaw sa takot si Dalmia na hindi na kinaya pa ang mga nangyayari. Diyos ko po, kuya! Andred! Ano yung nasa bubong na sasakyan natin? Hindi ko alam ate. Diyos ko! Mamamatay na tayo rito! Mamamatay na tayo! Hindi na tayo makakarating sa kasal! Huwag mo sabihin yan, Dalmia! Makakauwi tayo! Muling umungol lang kung anong nilalang at pagkatapos ay saka ito tumalon-talon sa bubong. Napalingon naman sila roon hanggang sa mapansin nila na wala na mga kalalakihang nasa likuran. Hindi kalayuan sa kanila. Dahil dito ay hindi na rin nakapagtimpi pa si Andred. Kinuha niya ang nakatagong bat sa ilalim ng upuan at pagkatapos ay hinampas niya sa bubong. Nagulat ang magkapatid na Dalmia at Zian. Habang ang kung sino mang nilalang na nasa bubong ng kotse ay biglang tumigil. Saan galing yung bat mo? Nakatago talaga to sa ilalim ng upuan ng kotse. Para sa katulad ng mga ganitong pagkakataon, Kuis. Hindi pa man sila natatapos sa pag-uusap ay nakarinig na sila ng pagaralgal na ungol. Halata na kung sino man ang nilalang na nasa bubungan ay parabang nagalit dahil sa ginawa ni Andred. At walang ano-ano sa gitna ng makulimlim na paligid ay biglang tumalon sa unahan ng kotse ang nasabing nilalang. Nayupi ang unahang bahagi at nag-crack din ang salamin sa unahan ng sasakyan. Sabay-sabay nilang pinagmasdan ang nakatalikod na nilalang na parang kahait lang ng isang bata. Pero ang balat nito ay itim na parang uling. Ang akala nga nila ay maliit na gorilya dahil medyo mabalahibo kasi ito. Pero nang bumaba na yun na tumarang sa kanilang daraanan ay dito na sila mas lalong kinabahan. Ganun na lang din ang pagkabigla ni Zian nang humarap ang nasabing nilalang.
Naalala na naman niya ang nilalang na nasa pangitaing panaginip niya. Ang namumulang mga mata, ang maitim at mabalahibong balat nito, pati ang ngiting tila naghahatid sa kamatayan. Anong klaseng nilalang yan, Andred? Hindi ko alam, Ate Dalmia. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Diyos ko po, umalis na tayo rito, umalis na tayo rito. Yan yung nilalang na pinakikita sa akin ni Diwa. Aswang! May aswang kahit hapon pa lang. Natigilan na ang dalaga dahil narinig nila ang pagaralgal na ungol ng nasabing nilalang. Pagkatapos noon ay tumitig yon sa kanila ng tila nanlilibak. Si Andred ay pinaandar uli ang sasakyan kahit flat ang gulong. Sinubukan niyang bundulin ang halimaw na nasa harap nila at nagulat silang tatlo dahil walang kahirap-hirap nitong napigilan ng kotse. Pagkatapos ay umangil na naman ang nakakatakot na aswang. Dahilan para mas lalo silang magimbal. Hinawakan nito ang unahan ng kotse at piniga ito. Dahil doon ay lalong natakot ang tatlo. Lalo na nang makita nila ang nasabing nilalang na tuwang-tuwa at naglalaway pa. Diyos ko po, Andred. Bilisan mo na, please. Bungguin mo na yung halimaw na yan. Malakas siya, ate. Pinipigilan niya ako. Ilang saglit pa ay naramdaman na nila na tila umuuga ang sasakyan. Hanggang sa unti-unti itong umangat. Pagtingin nila ulit sa nasabing aswang ay tuwang-tuwa pa rin ito habang patuloy na naglalaway. Inaangat niya yung sasakyan! Mamatay na tayo rito. Buksan niyo yung pinto! Tatalon ako! Mamamatay na tayo rito, kuya. Huwag mong sabihin yan! Diyos ko po. Bilisan niyo na, guys! Bago pa matapos ni Zian ang pagsasalita, ay umangat na naman tuluyan ang sasakyan. Napakapit silang tatlo sa upuan habang nakatingin sa aswang na tuwang-tuwa at naglalaway. At hindi nila inexpect ang sumunod na nangyari. Lalo na nang marinig nila ang tono ng boses ng nasabing halimaw. Kumusta, Kuya Zian? Gasa? Ako nga po. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Wala naman kaming ginawang masama sa iyo ah. Tinulungan ka pa nga namin, di ba? Umalis na kayo kagad. Gusto ko lang naman sana magpasalamat sa pagtulong mo sa akin. Sige, tinatanggap ko na. Ibaba mo na kami rito sa kotse. Palisin mo na kami, Gaza, dahil may kailangan kaming puntahan. Gagawin ko lang yun kapag iniwan niyo si Ate Dalmia. Anong sinasabi ng halimaw na yan, kuya? Kitang-kita ko ang reaksyon niya kanina. Para siyang nandidiri sa akin eh. Kaya ang mga katulad niya ay hindi dapat mabuhay. Ha? Sorry na. Sorry. Kuya, huwag mo ko ibibigay sa halimaw na yan. Kapag di niyo yung ginawa, ay wala akong magagawa kundi sama-sama ko kayong ibabalik sa baryo. At sila nang bahala sa kung anong gagawin nila sa inyong tatlo. Please naman, Gaza. Alam mo naman na wala kaming ginawang masama sa iyo, di ba? Kung ano man ang ginawa ng kapatid ko, ako na humingi ng tawad. Palisin mo na kami. Ibaba mo ng sasakyan, parang awa mo na. Hindi ko magagawa yun. Pasensya na, Kuya Gian. Nandiyan na sila. Kaya ito na lang ang naisipan kong paraan. Nagulat na ang tatlong nasa loob ng sasakyan dahil malakas na inangat ng batang aswang ang kotse sa kahinagi sa gilid ng kakahuyan. Pababayo na parang maliit na bangin, kaya dumauso silang tatlo habang nagsisigawan sa takot. Subalit, napabaling pa si Zian sa kinaroroonan ni Gaza dahil nakita niya ang apat na kalalakihan na muling sumulpot. Para bang nakikipag-usap ang mga yon kay Gaza. At pilit niyang iniintindi, subalit tuluyan ang dumaus-us ang sasakyan nila pababa. Hanggang sa bumunggo sila sa isang puno, dahilan para tumigil ang sasakyan. Tumama rin ang noo niya sa gilid ng kotse, dahilan para magdilim ang kanyang paningin at mawalan ng malay tao. At habang walang malay tao, ay tila napunta na naman siya sa isang dimensyon kung saan nakikita niya ang malabong presensya ni Diwa. Nasaan ako? Pinalaanan kita, Zian. Diwa, ikaw ba yan? Oo, hindi pa huli ang lahat. Bumangon ka na at umalis na kayo habang hindi pa lumulubog ang araw. Ano na ba nangyayari? Nasaan na ba kami? Malalaman mo yan kapag
magising ka na. At sana naman ay makinig ka na sa akin ngayon. Huwag kang magtiwala sa aswang na yon. Lumapit sa kanya ang kanyang gabay at saka siya hinawakan sa noo. Dahil doon ay napabalikwas siya ng bangon at ganoon na lang ang gulat niya matapos maabutan ng sarili na nakatago sa bukana ng isang maliit na kuweba. Anong nangyari? Nasaan tayo? Salamat naman po at nagising ka na, kuya. Pansamantala tayo nagtatago dito dahil inaabol tayo ng 4 na kalalakihan. Yung mga lalaking huminto at bumasag ng salamin sa kotse kanina. Nasaan ang kapatid ko? Ayun, kuis, sa gilid. Wala pa rin tigil ang pag-iyak. Gusto ko nang umuwi. Ayoko mamatay sa ganitong klase ng lugar. Kahit masakit pa ang katawan at ang ulo, ay bumangon na si Zian. Nilapitan niya ang nakababatang kapatid at umiiyak pa rin sa takot. Kitang-kita sa mukha ng dalaga ang trauma dahil sa mga nangyari sa kanila ngayon. Naaawa man ay wala na ring magawa ang matipunong binata kundi yakapin na lang ang kapatid niya. Mas lalong napahagulgol ang dalaga kaya mas sinigpitan niya ang pagyakap para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Gusto ko nang umuwi, kuya. Umuwi na tayo, please. Makakauwi tayo, Dalmia. Kailangan mo lang din natapangan. Makakalis tayo sa lugar na to. Pero inaabol tayo ng mga nilalang na yon. Nagpakita sa akin si Diwa. Sinabi niyang makakaalis tayo dito ng ligtas. Kaya huwag kayong mabahala. Kailangan lang natin mag-ingat. Tara na, bilisan na natin. Pero, kuis, pakagat na ang dilim eh. Ha? Paano nangyari? Matagal ka rin kasing nawalan ng mali kanina nung nahulog tayo sa bangin. Pinagtulungan ka nga lang namin buhatin kanina ni Dalmia eh. Hindi na nagpakita yung batang aswang pero yung 4 na lalaki kanina, sila yung umabol sa atin. Ha? Ganun ba? Naalala ko ngang bigla na may kinuwento noon yung lolo ko tungkol sa mga aswang na may kakaya magpalit ng anyo kahit may araw pa. Meron ba talagang ganun? Oo, kuis. Kambyon adlawan ang tawag sa kanila. Ang pangalan nito ay hango umano sa salitang kambyo o palit at araw. Tumutuko yun sa kakayahan nilang makapagpalit bilang aswang kahit may sikat pa ang araw. Parang ganun yung batang si Gaza. Pero yung mga kalalakihan, hindi naman sila nagpalit ng anyong aswang kanina eh. Kung ganun, kailangan na nating umalis dito habang papalubog pa lang ang araw. Aabot pa ba tayo, kuis? Hindi ko alam. Hindi ba't ikaw ang taga rito? Pasensya na. Kinakabahan lang ako talaga eh. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Nangako pa naman ako kay Kuya Juan na hindi ko kayo pababayaan. Pero ito tayo ngayon, nalalagay sa alanganin. Ikaw na nga ang nagsabi kanina, di ba? Na wala ng oras pa para magsisihan tayo. Magmadali na kayo. At aalis na tayo. Dahil kung magtatagal pa tayo dito, posibleng hindi lang ang lalaking yun ang humabol sa atin, kundi ang mga taga-baryo na mismo. Ilang beses na ipinakita ni Diwa sa pangitain kong lugar na yon. Kaya kung tutusin ako talaga ang may sala eh. Pero wala nang panahon para magturuan tayo kung sinong may sala. Kaya tara na! Nang okay na ang lahat, dala ang mga ginawa nilang sandata gamit ang bato at mga sanga sa kakahuyan, magkakasabay na nga silang umalis sa lugar na yon. Mga ilang metro pa lang ang layo nila Dalmia, Zian at Andred mula sa pinagtaguang kuweba, ay sumalubong agad sa kanila ang mabigat na katahimikan ng kagubatan. Ang araw ay unti-unti na ngang lumulubog. Tila ba pinapatingkad ang mapula at madilim na langit na parang nagsisilbing babala. Lumulusot ang mga anino ng mga punong kahoy sa kanilang daraanan at bawat tunog ng dahon na natatapakan nila ay ramdam ang nagbabadyang panganib. Kuya, ate, kinakabahan talaga ako. Siguro, mas mainam na sa kuwebang yun na lang tayo magpalipas ng gabi. Parang mas ligtas pa tayo ron eh. Hindi tayo nakakasiguro dyan, Andred. Kasi kung ligtas tayo ron, siguradong nagbigay ng pahiwatig sa akin si Diwa. Pero wala naman siyang ginawang ganun eh. Ganun po ba? Pero hindi ko alam ha. Basta kinakabahan talaga ako, kuis. Pasensya na ha. Walang problema. Huwag na lang tayo maghiwa-hiwalay. At yung mga ginawa nating sandata, alam ko magiging malaking tulong to. Oo, sige. Naintindihan ko. Nantala ang kanilang pag-uusap dahil napansin nilang hindi mapakali si Dalmia.
napansin nila na parang tila nag-iba ang dating ng dalaga. Kung kanina ay para itong takot na takot, ngayon naman ay parang na-hyper at lumala ang pagkairita. Bigla tuloy naalala ni Zian na nagiging ganito nga pala ang asta ng nakababata niyang kapatid kapag nasosobrahan ng stress. Alam niyang dahil sa nangyayari sa kanila ngayon ay tila inaatake na si Dalmia na matinding stress. Kaya lumilitaw ito sa kanyang kakaibang kilos. Hindi pa naman maipinta ang dalaga kapag ganito ang kanyang inaasal. Walang ano-ano ay huminto siya at inayos ang damit saka paulit-ulit niyang hinila saka nagkiskis na mga palad. Uys, anong nangyayari kay Ate Dalmia? Bakit parang kakaibang kinikilos niya? Naloko na. Sa palagay ko inaatake na siya ng matinding stress. Matinding stress? Anong ibig sabihin nun? Ang lakit ng katawan ko! Nakakairita! Paano naman ako makakalakad ng maayos kung puro putik ang daraanan natin? Bakit pa kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Kuya, Andred, napuputikan na ako rito oh! Minsan, ganyan ang epekto sa kanya ng matinding stress, Andred. Tumingin-tingin ka lang sa paligid at pakakalmin ko lang siya saglit. Ay, sige, Kois. Habang nakatigil ay nilapitan nga muna ni Zia ng nakababatang kapatid na tila iritable pa rin. Alam na rin kasi niya ang gagawin kapag nakakaganito na ang dalaga. Pero syempre, dahil iba ang sitwasyon nila na mas mapanganib, kaya kabado pa rin siya. Kuya, ano ba naman tong lugar na to? Dalmia, makinig ka sa akin. Inaatake ka lang ngayon ng matindi mong stress. Kaya huminga ka lang na malalim. Pakiusap, huwag ka masyadong mag-iingay dahil baka marinig tayo ng mga humahabol sa atin. Ang putik! Putik kasi! Walang gagawin sa yung putik na yan. Paano kung madulas ako, kuya? Paano kung may ahas o kung anong nakamamatay na insekto o hayop? Shh! Kois, may naririnig ako. Umupo tayo at yumukod. Tumigil ang tatlo at mula sa hindi kalayuan ay unti-unti nga nilang naririnig ang tunog ng mabibigat na yabag. Dahil dito ay kaagad tinabihan ni Zia ng nakababatang kapatid at saka yun niyakap habang patuloy ang pagmamasid sa kadiliman. Tila bumalik na sa normal na pagkatakot ng dalaga matapos marinig ang mabibigat na dagundong ng paa. Kaya mas lalong hinigpitan ni Zia ng pag-alo. Si Andred naman ay maingat na lumapit sa kanila habang nakahanda na rin ang sandata. Walang ano-ano ay umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na alulong ng kung anong nilalang. Malayo yun at apat na magkakasunod kaya napatingin sa magkapatid si Andred. Alulong na mga aswang yun. Baka yun na yung apat na lalaking humahabol sa atin, Kois. At bago ko pala makalimutan, kapag dapat malapit ang alulong, ibig sabihin malayo pa sila. Pero kapag malayo ang tunog, ibig sabihin naman nasa malapit na lang sila. Hindi nga nagkamali si Andred dahil walang ano-ano ay sumulpot sa bandang kanan nila ang isa sa apat na kalalakihan na nasa anyo na ng pagiging aswang. Ilang metro lang ang layo nito. Kaya kitang-kita nila ang mga mata nitong kumikislap na tila naglalagablab na apoy. Bukod pa rito, ang bibig ng aswang ay punong-puno ng mahahaba at matutulis na mga ngipin. Nang makita yun ni Dalmia, ay napatili kagad siya sa takot. Hindi na nagawang takpan pa ni Zia ng bibig niya dahil din sa pagkabigla. Natutuwang napalingon sa kanila ang aswang habang naglalaway ng husto. Halata sa mukha nito ang matinding pananabik na makatikim ng sariwang dugo at karni ng tao. Wala nang inaksayang oras sina Zian at Andred. Tumakbo sila habang akay-akay si Dalmia na tili ng tili dahil sa takot. Kois, patigilin mo si ate sa pagsigaw. Kahit anong pagtagong gawin natin, kung tili lang siya ng tili, mawawalan din ng saysay Dalmia, please naman, tumigil ka na. Tumakbo na lang tayo, pakiusap. Hindi nakinig si Dalmia dahil habang hatak-hatak siya ng kanyang kuya ay sigaw pa rin siya ng sigaw na parang walang pakialam. Tila naghalo na rin kasi ang epekto ng takot at stress sa sistema ng dalaga.
Kaya naman ganun na lang ang kanyang reaksyon. Dahil dito ay hindi na rin talaga nakatiis si Andred. Tumigil siya na ikinagulat naman ni Zian habang ang dalaga ay patuloy sa pagsigaw. Ang aswang naman na humahabol sa likuran nila ay papalapit na ng papalapit. Uys, pasensya na itong gagawin ko. Ate Dalmia, ito lang naisip kong paraan para magising ka sa katotohanan. Sinampal niya ang dalaga na ikinagulat ni Zian, pero tila naging epektibo dahil tumigil sa pagtili ang babae. Yun nga lang ay umatake na ang naunang aswang sa bandang likuran nila. Mabilis itong tumalon at sumunggab kay Andred. Sa taranta ng morenong binata ay nabitiwan niya ang hawak na ginawang sandata. Dahil naman sa pagkagulat ay natulala muna ang magkapatid. Habang pinagmamasdan lang ang kanilang kasama na pilit na nakikipagpambuno sa aswang. Nagising lang sa ulirat si Zian nang marinig ang malakas na pagsigaw ng tulong ni Andred. Dahil doon ay hinigpitan niya ang paghawak sa sandatang ginawa nila at saka inundayan ng wala sa oras ang aswang na umatake sa morenong binata. Tumama ito sa malambot na ulo ng aswang. Isang malakas na sigawang umalingaw-ngaw at bumagsak ito kay Andred. Dali-dali namang inalis ng nasabing binata ang nakapatong na aswang at saka siya umatras. Habang pinapahid ang itim na dugo na kumalat sa kanyang katawan. Patay na ba siya? Hindi ko alam, Kuys. I-check mo. Bago pa matapos ni Zia ng pagsasalita, ay biglang bumangon ang nasabing aswang at gumapang palapit kay Andred. Pero nakuha na ng morenong lalaki ang sandata niya kanina at ito ang ginamit niya. Pinukpok niya naman ang dugo ang aswang at tinamaan ito sa kaliwang mata. Doon ay tuluyan na itong nawala ng buhay na bumagsak at hindi na talaga bumangon pa. Patay na ba talaga? Hindi ko alam, Kuys. Pero tumakbo na tayo habang wala pa yung iba. Ngunit bago pa sila makaalis ay dumating din kaagad ang ikalawang aswang. Narinig kasi nito ang pagsigaw kanina ng kasamahang napatay nila. At nang makita ngang nakahandusay na ang naunang aswang at wala ng buhay, umangil ang ikalawang aswang at saka sila sinugod. Tinangka nitong sunggaban si Dalmia dahil yun ang pinakamalapit. Subalit dahil tila wala sa sarili ang dalaga, napatingin lang siya sa aswang. Hindi na rin nagawa ni Zian at Andred na tumakbo palapit para tumulong. Alam nilang huli na. Dalmia, takbo na! Bilisan mo na! Ate, takbo na, bilis! Umalis ka na dyan! Mapapatay ka ng aswang! Diyos ko po! Napapikit na lamang si Zian at Andred dahil ayaw nilang makita na malapan ng aswang si Dalmia. Pero tila inayunan na naman sila ng swerte. Sa pag-iwas-iwas ng dalaga ay nadulas siya sa putik at aksidenteng natapakan ng isang malaking bato. Gumulong-gulong ang dalaga papunta sa kinaroroonan ng dalawang lalaki. Habang ang batong natapakan niya ay tumalsik at tumama sa mismong nakangangang aswang. Pumasok yun sa bibig ng halimaw, kaya natigilan ito dahil tila nahirinan sa nangyari. At habang pinipilit na iluwa ang bato, ay hindi na rin ito napansin ang kanyang sitwasyon. Nang mapatapak sa putikan, ay saka rin ito dumaus-us palapit kina Zian at Andred. Nang makita yun ng dalawang binata, ay wala na silang inaksayang oras. Pinaghahampas kagad nila ang nasabing aswang. Hindi na nila ito hinayaang makapalagpa. Sinunod-sunod nila hanggang sa mapatay na ito ng tuluyan. Pero ang totoong naging sanhi ng kamatayan nito ay dahil sa batong bumara sa lalamunan. Nang makita at maamoy ni Dalmi ang dugo ng aswang, ay napatras siya at nagsimula na namang mataranta. Gusto ko na umuwi, kuya. Ayaw ko na rito. Pakiusap naman. Ikalma mo ang sarili mo. Alam ko matapang ka. At alam ko rin mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero huwag kang magpalamon sa stress na yan. Nahihirapan ako huminga, kuya. Huminga ka lang na malalim hanggang sa bumalik sa normal ang pakiramdam mo. Paglabanan mo ang matinding takot at stress sa utak mo. Nandito lang kami ni Andred at hindi ka namin pababayaan. Boys, nandito na rin yung dalawa pang aswang. Anong gagawin natin?
Tumakbo na tayo! Siguradong hindi natin sila kakayanin, lalo na sa kalagayan ni Dalmia. Pero Kuis, napatay na natin yung naunang dalawa eh. Siguradong nasa panig natin ang swerte ngayon. Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Hindi swerte ang nasa panig natin. Ang Diyos mismo ang nasa panig natin. Pero wag na tayong lumaban. Tumakbo na tayo! Pag-angil ng dalawang aswang na dumating matapos makitang namatay na ang dalawa nilang kasama. Umungol ang mga yon at mabilis na tumalon patungo sa kanila. Dahil dito ay sinunod na nga ni Andred ang payo ng nakatatanda. Tumakbo na nga kaagad silang tatlo, pero hindi sila hinayaan ng dalawang halimaw na makalayo. Umatake ng sabay ang mga aswang at sa pamamagitan ng matinding determinasyon ay nakahanap sina Dalmia, Zian at Andred ng tamang tiyempo. Mula sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang puno ay mabilis silang dumaan dito. Sumunod ang dalawang halimaw pero dahil sa laki ng katawan nila kaya hindi sila umubra. Para bang natanga ang mga aswang. Pero hindi na nila ito pinansin pa. Nagtuloy-tuloy na nga ang tatlo sa pagtakas. Kuya, ate, bilisan ninyo at huwag na tayong lilingon sa likuran. Nagpatuloy nga silang tatlo hanggang sa makarating sila sa mabatong bangin. Nagpasya ang tatlo na tumalon sa mababang bahagi na puno ng mga damo at tinik. Hindi na sila nag-isip pa kung ano ang mababagsakan. Mas mahalaga sa kanila na matakasan ng mga walang awang aswang. At talagang panig sa kanila ang Diyos dahil lumagpak sila sa tubig. Meron pala kasing maliit na ilog sa banda roon. Hindi lang nila narinig ang agos dahil nakafocus silang lahat sa aswang. Kuis, nakaligtas tayo! Natakasan natin ang mga aswang! Oo nga, natakasan natin sila. Gusto ko nang umuwi. Mahabol ba nila tayo? Huwag kayo magkalala, Kuis, ate. Dahil hindi naman na nakakatawid ang mga aswang sa kabilang parte ng tubig. Siguradong malayo pang makikita nilang lupa at sa mga oras na yon, posibleng nakalayo na tayo. Dahil sa sinabing yun ng binatang Moreno, ay tila nakahinga ng maluwag ang magkapatid. Pero hindi pa rin sila ligtas dahil nasa parte pa rin sila ng baryo ng mga aswang. Samantala, mula naman sa taas at dahil na rin sa paglitaw ng buwan, ay nakita nila ang dalawang aswang na galit na galit. Pagkalaon ay umatungal ang mga yon habang hindi makababa ng mabilis. Nakahanap na nga ng pagkakataon sina Dalmia, Zian at Andred upang magtago sa masukal na bahagi ng gubat. At sa kabutihang palad ay meron silang nakitang puno ng dapdap. Namangha pa nga sina Zian at Andred dahil sa namumukadkadang mapupulang mga bulaklak ng nasabing puno at talaga namang napakayabong nito. Nang humangin ay nalaglag ang ibang maliliit na bulaklak, kaya humalimuyak din ang amoy nito. Subalit, nang makita ito ni Dalmia, ay nangilabot siya at nakaisip ng hindi maganda. Dala na rin kasi ito na matinding takot at stress, kaya siya tila nag-iiba-iba ng mood. Huwag tayong lumapit dyan. Baka may mga engkantong nakatira dyan. Ganito yung napapanood ko sa mga horror movies eh. Kapag may nakitang puno na namumukadkad sa gitna ng gubat, ibig sabihin, merong engkanto o mga laman lupa. Umalis na tayo rito. Hindi totoo yung sinasabi mo, ate. Anong hindi? Nakikita mo naman na parang may wagang puno na yan, di ba? Kukontra ka na naman. Alam mo, Andred, pinagbigyan ko na yung ginawa mong pagsampal sa akin kanina. Pero ngayon, hindi ko na pagbibigyan yung pagiging ewan mo. Sabihan patuloy ako ng ewan. Andred, pagpasensya mo na kapatid ko ha. Pero ano nga bang meron sa puno na yan? Parang may punto rin naman si Dalmia eh. Baka nga mahiwaga at may engkanto dyan. Walang engkanto dyan, Kuis. Maniwala sana kayo sa akin ni Ate Dalmia. Ang totoo niyan, ang tawag sa punong yan dap-dap. O mas kilala sa inyo sa Tagalog na coral tree. Bibihira na makakita niyan sa kakahuyan katulad nito. Pero ang natatandaan kong kwento tungkol dyan, iniiwasan ng puno na yan ng mga aswang at ng iba pang masasamang elemento. Bukod kasi sa kulay pulang bulaklak na pantaboy sa masasamang elemento, ang bulaklak kasi niyan parang palaso o sisidlang apoy na kung saan ayaw na ayaw ng aswang. Ang ibig mong sabihin, kapag nasa silong tayo niyan ligtas tayo? Ganun na nga, Kuis. Nakakasiguro ko doon.
Kasi nung buhay pa yung lolo putol ko, paulit-ulit niyang kinukwento nun yun. Ang sabi pa nga niya, noon daw ginagamit ang bulaklak niyan bilang panggamot sa lagnat at sakit ng katawan. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Kaya dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Pagsikat ng araw, saka tayo lalarga. Total, wala na rin naman tayo magagawa dahil hindi na tayo makakapunta sa kasal ni Juan Sigurado sa mga oras din na to posibleng pinaghahanap na nila tayo. Maghintay na lang tayo ng tulong. Ayoko na magstay dito, kuya. Hindi ako komportable. Gusto ko lang umuwi. Pakiusap umuwi na tayo. Dalmia, please naman, makinig ka. Kapag pinilit mong umuwi, baka hindi na talaga tayo makauwi pa. Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Basta gusto ko nang umuwi ngayon, kuya. Ayaw ko nang bumalik sa lugar na to. Umuwi na tayo ng Maynila Kung gusto mo nang mamatay, Ate Dalmia, sige, ipagpilitan mo yung gusto mo. Hindi ka namin pipigilan sa gusto mo. Sige na po, alis na. Dahil sa sinabing yun ni Andred ay biglang natamimi ang dalaga. Pagkalaon ay para yung bata nang ngumuso at saka umiyak ng umiyak. Lumapit naman kaagad si Zian para aluin ng kapatid na hindi na maintindihan ang takbo ng mood. Mabuti na lang din ay napakalma niya ang dalaga hanggang sa makatulog lang ito sa bisig niya. Maya-maya pa ay isinandal na lang niya sa gilid ng punong dapdap si Dalmia. Pagkatapos ay lumapit naman si Andred na tila nakokonsensya sa mga nasabi kanina. Boys, pasensya na sa mga nasabi ko kay Ate Dalmia kanina. Naintindihan naman kita lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Pasensya na rin sa inaasal niya. Ganyan talaga siya kapag nasosobran siya sa stress. Nagiging ewan ng ugali niya. Nung una rin nauubos ang pasensya ko sa kanya Pero nung pinayuhan ako ng doktor na hindi makakatulong ang ganon, nagtiyaga ako sa tuwing dumadaan siya sa ganyang sitwasyon. Nagpapasensya talaga ako. Kumpara kasi sa akin, mas madali siyang matrigger. Kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya. Naintindihan ko rin naman, Kuis. Mahirap talaga ang sitwasyon kapag emosyon na ang umaatake. Teka, napansin ko lang na parang pareho kayong merong pinagdaraanan. Dahil ba to sa aksidenteng nangyari noon sa mga magulang nyo? Pati na rin kay Tio Cain? Oo, dahil nga to sa trauma ng aksidente kay nanay at tatay. Yun ang sabi ng doktor sa amin noon. Pero sa kaso naman, patagal ko na talagang nakikita si Diwa. Yun nga lang palaging sa panaginip lang. Doon siya sa akin nakapagbibigay ng babala. Nasabi ko na nga rin na sabi ng albularyo noon na siya ang gabay ko. Malaking tulong din siya, Kuis. Sana nga lang matulungan niya tayo ngayon dito sa sitwasyon natin. Yan nga ang dasal ko Andred. Ay teka, maiba tayo. Ligtas naman talaga tayo dito sa silong ng punong dapdap, di ba? Oo, Kuis. Nakakasiguro ako. Itataya ko ang sarili kong buhay. Grabe naman ang sariling buhay. Naisip ko lang, kung safe naman tayo dito, siguro magpahinga na rin tayo pareho. Mas okay siguro kung magpalitan na lang tayo. Okay pa rin na merong isang gising sa atin para makapagbantay sa palibot nitong puno. Ligtas nga tayo dito at hindi tayo malalapitan ng aswang, pero kung may gawin silang kakaiba, baka mapano tayo. Oo, sige. Tama. Ikaw na munang matulog. Gigisingin ko na lang kayo kapag may napansin akong kakaiba. Sigurado ka ba, Kuis? Oo, sige na. Umidlip ka na. Para pare-pareho tayong may lakas. Hindi na tumutol pa ang morenong binata. Sumandal siya sa puno ng dapdap at nagpahinga. Wala pang 3 minuto ay narinig na ni Zia ng paghilik noon, kaya napaismid siya. Sana all, mabilis makatulog sa kahit anong sitwasyon. Ay, nakakaingit naman tong si Andred Tumayo ang matipunong lalaki. Pagkatapos ay nag-inat-inat siya ng katawan para mawala ang antok, pagod at gutom na nararamdaman niya. Pagkalaon ay naglakad-lakad din siya at inikot ang nasabing puno para masigurong makita kung may panganib o wala. At nang nasa kabilang parte na siya ng puno,
ay biglang merong kumalsko sa harapan. Natigilan siya at napatitig sa halamang tila umuuyog-uyog. Hanggang sa may lumitaw na nilalang doon. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita si Gaza na nasa anyong kambyon adlawan. Hindi siya kagad nakagawa ng hakbang. Natulala at nagulat kasi siya sa batang aswang. Napalunok siya habang nangingilabot ang buong katawan. Alam niya kasi kung gaano kalakas ang batang aswang. Siguradong kapag inatake sila nito ay tiyak na ang kanilang kamatayan. Kumusta, Kuya Zian? Kung kinukulit mo pa rin ako tungkol sa pagsuko ko sa kapatid ko, hindi ko gagawin yon. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang kami. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi kami basta-basta magpapatalo. Malamang sa nabalitaan mo na nangyari dun sa 2 sa 4 mong kapwa aswang. Napatay namin sila ng walang kahirap-hirap. Anong nakakatawa ha? Natutuwa lang ako, Kuya Zian. Nakita ko kasi yung mga nangyari na yun eh. Ha? Anong ibig mong sabihin na nakita mo kami? Nakatingin lang ako sa mga nangyayari. Ano? Ano ba pinaplano mo? Bakit hindi nyo na lang kami tigilan at hayaan na lang kami makaalis sa lugar na ito? Hindi basta-basta gagawin yun ng mga aswang sa baryo. Pero hindi ko naman talaga kayo intensyon na saktan, Kuya Zian eh. Hindi intensyon na saktan? Narinig mo ba yung sarili mo? Yung ginawa mo sa amin sa kotse namin? Munti ka na kami mamatay. Ginawa ko yun para mailigtas kayo sa mga taga-baryong aswang. Kung hindi ko ginawa yun, siguradong kanina pa kayo pinagpiestahan ng mga taga sa amin. Para mailigtas kami? Kung gusto mo kaming iligtas, dapat tinulungan mo na lang kami. Hindi ko naman pwedeng gawin yun bilang anak ng pinuno ng Kambyon Adlawan. At wag mo na rin isisi sa akin ang nangyari sa inyo. Una sa lahat, ikaw ang nagpilit na ihatid ako sa baryo. Kaya kayo nakita ng mga taga sa amin. Yung tulong na ginawa nyo, binawi ko lang at ngayon naparito ko para paalalaanan ka. Totoo nga mga aswang ay hindi lumalapit sa punong dapdap. Pero ang mga sandata nila ay madali lang makalusot. Yun ang plano ng mga aswang. Kaya huwag kayong magpakampante. Habang may oras pa, umalis na kayo. Malapit na kayong makarating sa ligtas na lugar eh. Ha? Ganun ba? Salamat ha. Hindi mo kailangan magpasalamat dahil sa susunod na makita tayo, Kuya Zian, siguradong kamatayan nyo na. Huling paalala ko lang ha, pagsapit ng kalahating oras, siguradong matutuntun na kayo ng mga aswang at hindi sila kasing tanga ng mga napatay ninyo. Pagkasabing yun ay tumalikod na ang batang aswang at naglaho na lang sa dilim ng kakahuyan na parang bula. Saglit na nilamon na matinding katahimikan ng paligid. Matagal na napatanga si Zian habang tila nakatingin sa kawalan. Naantala lang siya nang makarinig ng malakas na huni ng kwago at tiyaw ng mga paniki mula sa hindi kalayuan. Dahil dito ay parang mas nadagdagan ng takot na nararamdaman niya. Kailangan ko na silang gisingin. Kailangan na naming umalis sa lugar na ito. Dali-dali niyang nilapitan ang nahihimbing na tulog na si Andred at ang nasabing binata ang una niyang ginising. Anak ng teteng! Andred, kailangan na natin magmadali. Ha? Bakit, Kuys? May mga nagpakita na bang aswang? Mamaya ako ni papaliwanag, pero kailangan na natin makalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pero mas ligtas tayo dito, Kuys. Di ba pinalawanag ko na naman na kanina? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Naniniwala ako, pero nagpakita sa akin kanina si Gaza at nasaan yung aswang siya. Mamaya ako ni papaliwanag kapag nakaalis na tayo rito. Wala nang oras dahil kalahating oras na lang. Parating na rin ng mga aswang. Dahil sa mga sinabi niyang yon, ay wala na silang inaksayang oras. Naisipan na nga rin muna ni Zia na wag nang gisingin ang nakababatang kapatid. Pinasan na lamang niya ang dalaga at saka sila nagpatuloy sa pagtahak ng masukal na daan. Habang binabagtas ang kakahuyang pinaliliwanag lang ng buwan, doon na nga sinabi ng matipunong binata ang mga sinabi ng Kambyon Adlawan.
Simula sa totoong pakay nito at sa magandang balita na malapit na silang makalabas sa lugar na yon. Dahil dito ay nabuhayan si Andred. Nagmadali na nga sila habang nagmamasid-masid sa paligid. Hanggang sa makarinig na sila ng malalakas na alulong ng aswang na parang ang lapit-lapit lang talaga. Huwag ka mag-alala, Kuis. Ibig sabihin ng malapit na ingay ng aswang malayo pa sila. Kung naririnig na natin ang alulong ng mga aswang, ibig sabihin lang nun na dapat na nga tayong kabahan. Tara, bilisan na natin! Nagpatuloy na nga sila hanggang sa marating ang tila tuktok ng burol. Mula sa hindi kalayuan ay nasipat na nila ang ilang kumukuti-kutitap na ilaw ng mga kabahayan. Nakatinginan sila, nakitang-kita ang tuwa sa mga mata. Pero napawi kagad ang mga ngiting yun nang marinig ulit nila ang ungol at alulong ng mga aswang. Kumpara kanina ay medyo hindi nakalakasan ng tunog kaya nag-alala sila. Malapit na sila! Oo nga, Kuis. Bilisan na natin! Sabay silang natigilan at napatingala matapos makita ang ilang ibon na nagliliparan palayo. At sinundan yun ng muling pag-alulong ng mga aswang na mas malayo na talaga kung pakikinggan. Nang pababa na sila sa burol ay eksakto namang naalimpungatan si Dalmia. Dahil dito ay natigilan si Zian na napatingin sa nakababatang kapatid na pasan-pasan niya. Ilang saglit pa ay bumaba na ang dalaga at tumingin-tingin sa paligid. Medyo nailang pa nga ang morenong binata sa kanya dahil naalala na naman ito ang pagsampal kanina. Pero parang bumalik na sa dating wisyo si Dalmia na parang hindi na naalala ang mga nangyari. Anong nangyari? Nasaan na tayo, kuya? Malapit na tayo sa ligtas na lugar. Nakikita mo ba yung mga ilaw na yon sa hindi kalayuan? May mga kabahayan na, kaya kaunting tiis na lang. Talaga? Diyos ko, salamat naman. Kaya tara na, habang malayo pa ang mga aswang. Sige, kuya. Nandiyan na sila! Ayun! Sa bandaron! Napatingin ang magkapatid sa direksyon na itinuro ni Aldred. Doon nga ay nakita nila ang dalawa sa 4 na aswang na natira kanina. Pero katulad ng babala ni Gasa kanina, meron pang ibang kasama ang dalawa. May 3 aswang na mas malalaki na nasa likuran nila. Ang isa na nasa gitna ay meron pang pakpak na ikinakampay-kampay nito. Dahil doon ay mas lalo silang naalarma. Ano na naman ang isang yun? Manananggal ba yun? Pasensya na, pero hindi ko alam, Kuis. Sa kanya na pagtalunan kung ano yan. Bilisan na natin. Para mas maging mabilis ay umupo na sila at nagpaduus-us sa damuhan ng burol. Naging epektibo naman pero mabilis pa rin silang nahabol ng aswang na lumilipad. Dahil dito ay mas lalong naalarma ang 3. Lalo na nang umungol ang nasabing aswang na pagkalaon ay bumulusok palapit sa kanila. Mauna na kayo, bilis! Paano ka, kuya? Huwag na munang maraming tanong, bilis na! Pinigil nga ng matipunong binata ang sarili sa pagdaus-us at saka pinauna ang nakababatang kapatid na kasunod ni Andred. Tumingala siya at pinagmasdan ng aswang na pabulusok. Hinigpitan niya ang hawak sa sandatang gamit nila at pagkatapos sakato iwinasiwas ng iwinasiwas. Dahil dito ay natigilan ang lumilipad na aswang. Para tong napapreno sa himpapawid habang umaangil. Galitong hinarap si Zian, nakitang-kita sa mga mata ang takot, pero pinipilit ang sarili na nagtatapang-tapangan. Maya-maya pa ay napabaling na si Zian sa itaas. Doon ay nakita niya ang iba pang aswang na pababa na rin. Dahil dito ay napadaus-us na rin ulit siya. Nagpatuloy naman ang lumilipad na aswang sa pagsunod sa kanila. Nagulat na lang ang matipunong binata dahil nakakita na siya ng mga nagliliparang bato. Napatakip tuloy siya ng ulo para maproteksyonan ito laban sa mga pagbagsak ng bato. Pagtingin niya uli sa ibaba ng burol, nakita niya si Andred na siya palang bumabato sa mga aswang. Galit na galit tuloy ang mga halimaw at kitang-kita na gustong-gusto nilang makanti ang morenong binata.
Nang nasa ibaba na rin si Zian, ay tumakbo na sila ng sabay-sabay. Bakit niyo ba ako inintay? Di ba sinabi ko naman sa inyo na mauna na kayo? Si Ate Dalmia po ang nangungulit eh. Sabi niya, wag daw kaming aalis hanggat wala ka. Boys, teka, nasa na yun? Anak ng teteng oh. Tumakbo na sila palayo, pero hinahanap pa rin nila kung saan nagpunta si Dalmia. Dahil tuloy dito ay hindi na nakapag-concentrate si Zian sa pagtakas sa mga aswang. Natuon na kasing atensyon niya sa nakababatang kapatid. At ilang saglit pa nga ay narinig na nila si Dalmia na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Dali-dali nilang tinungo ang kinaroroonan ng dalaga. Pero sa kasamaang palad ay may mga aswang nang humarang. Dahil dito ay nagkahiwalay din tuloy ng landas si Zian at si Andred. Mas marami rin ang sumunod sa morenong binata kaysa sa matipunong lalaki. Patuloy pa rin ang pagsigaw ng tulong ni Dalmia. Nang malapit na siyang matunto ng nakatatandang kapatid, ay sumunggab na nga sa binata ang isang aswang. Nagpagulong-gulong sila at nagkaroon ng pambuno. Hanggang sa makakalmot si Zian sa bandang hita at tagiliran. Dahil dito ay tumagas ang masaganang dugo. Nang maamoy ito ng halimaw ay mas lalo lang itong nasabik na mapatay siya. Hindi ininda na matipunong binata ang sakit. Gamit ang kanyang lakas, bago pa siya makagat sa leeg ay sinipa niya sa tiyan ng aswang. Pagkatapos ay sa kanya ito inundaya ng sandatang hawak. Tinamaan yun sa mukha pero daplis lang. Napatras ang aswang kaya dali-daling bumangon si Zian habang iika-ika. Narinig pa rin niya ang nagmamakaawang sigaw ni Dalmia. Kaya hindi pa rin niya maiwasan ang mapasigaw. Dalmia, papunta na ako! Kaunting hintay na lang! Subalit ngumisi ang aswang habang sinasabi ng mga mata na hindi siya nito patatakasin. Nagsalubungan sila ng lakas hanggang sa muli na naman silang nagpagulong-gulong sa maputik na sahig. At sa ikatlong pagkakataon ay muling nakalmot ng aswang si Zian sa bandang mukha. Dumugo yun, pero hindi pa rin niya alintana ang sakit. Nakatuon ang atensyon niya sa pagpatay sa aswang at pagliligtas sa nakababatang kapatid. Mamamatay ka ng aswang ka! Unyemas ka! Gamit ang buong lakas ay iwinasiwas niya ang sandata at tumama ito sa mismong mukha ng aswang. Malakas ang impact kaya dinig na dinig ang pagkadurog ng panga ng halimaw. Nagtalsika ng dugo nito at nang mapadikit sila sa malaking puno, sa kanya tinuloy-tuloy ang paghampas hanggang sa madurog ang ulo nito. Kasunod nito ay ang pagkabali rin ng sandatang gamit niya. Binitiwan na niya ito dahil hindi na talaga mapapakinabangan. Nang masigurong wala ng buhay, ay nagmadali siyang tumakbo sa kinaroroonan ni Dalmia. Subalit ganun na lang ang gulat niya dahil eksakto naman na dinagit na ang dalaga ng lumilipad na aswang. Kuya! Ayaw ko mamatay sa aswang! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Walang yakang aswang ka! Ibalik mo ang kapatid ko! Animal ka! Papatayin kita! Papatayin kita kapag may ginawa ka masama sa kanya! Pero sa halip na gawin yon, ay mas lalo lang hinigpitan ng aswang ang pagkakakapit sa magkabilang balikat ni Dalmia. Hindi na lang sa takot, kundi dahil na rin sa sakit na nararamdaman kaya nagsisisigaw ang dalaga. Wala namang magawa si Zian kundi pagmasdan na lang ang kapatid na tangay-tangay papalayo ng aswang. Halos maiyak na lang din siya dahil hindi na niya alam ang gagawin. Kumuha siya ng mga bato at sinubukang batuhin, pero hindi naman umaabot. Hanggang magulat na lang siya sa huling pagbato. Umiktad ang aswang. Narinig niyang nagsisigaw na si Dalmia dahil bigla siyang nabitiwan ng kalaban. Sabay silang bumulusok pababa. Ha? Anong nangyari? Anong ginawa ko? Tinamaan ko ba siya? Tumakbo na siya papunta sa pinagbagsakan ni Dalmia at nakita niyang kapatid na swerteng nahulog sa isang mayabong na puno. Hindi napilayan ng dalaga pero marami siyang gasgas sa katawan dahil sa mga sanga. Kuya,
tulong! Tulungan mo ako! Nandito na ako, Dalmia! Ibababa kita dyan! Ayaw ko mamatay dito, kuya! Hindi ka mamamatay! Hindi tayo mamamatay dito! Malapit na tayo sa ligtas na lugar! Subalit, natigilan si Zian nang maaninag mula sa hindi kalayuan si Gaza. Ganun na lang ang gulat niya nang makita na hawak na nito sa kaliwa ang putol na ulo, habang sa kanan naman ay ang mga pakpak ng aswang kanina. Doon niya napagtanto na hindi ang pagbato niya ang dahilan kung bakit nahulog ang aswang kanina, kundi inatake pala ito ni Gaza. Sa madaling salita ay tinulungan siya ng batang aswang. Pero sa kabilang banda ng utak niya ay nag-aalangan pa rin siya dahil naalala niya bigla ang huling usapan nila ng Kambyon Adlawan. Sa susunod na makita tayo, Kuya Zian, sigurado kamatayan mo na. Naloko na. Delikado ang batang aswang na to. Siguradong papatay niya na kami. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Kuya Zian? Tulungan mo na si Ate Dalmia bago pa kayo marinig ng iba pang aswang na papunta rito. Ha? Hindi mo kami papatayin? Katulad ng sinabi mo sa akin kanina? Kung gusto kong gawin yon, doon pa lang sa sasakyan nyo. Ginawa ko na dapat yon. Kaya, bilisan nyo na bago pa magbago ang isip ko. Sige, salamat ha. Huwag na kayong babalik sa lugar na to. Sana hindi ko na kayo makita pa. Magmadali na kayo. Dahil may mga nakita na akong mga tao malapit sa dulo ng kakauyan. Makakahingi na kayo ng tulong doon. Tumango na lamang si Zian at pagkatapos ay dali-dali niyang inakyat sa puno si Dalmia. Nananahimik na at nawalan ng malay ang dalaga dahil sa takot. Magpapasalamat pa ulit ang matipunong binata pero nawala ng parang bula ang batang Kambyon Adlawan. Binuhat na niya ang nakababatang kapatid palayo sa lugar na yon. At nang malapit na sila sa dulo ng kakahuyan ay nakita niya ang dalawang aswang na nakatayo. Galit na galit ang mga yon habang nakatingin sa kanya. Huminto siya at saglit na inilapag si Dalmia para harapin ang mga yon. Pero napakunot din siya ng noo dahil napansin niyang duguan na ang mga aswang. Ilang saglit pa nga ay nakarinig na siya ng magkakasunod na putok ng baril. Kasabay nito ay ang pag-alingaw-ngaw ng nakakakilabot na tono ng boses ng mga aswang, bago dugo ang humandusay sa lupa. At pagkatapos, sunod-sunod na ilaw ng flashlight ang sumalubong kay Zian. Napatakip siya ng muka dahil sa pagkasilaw. At nang marinig niya ang mga pamilyar na boses, ay doon na siya nakahinga ng maluwag. Tama nga kasi ang sinabi ni Gaza kanina, na may mga tao nang magliligtas sa kanila. Dahil dito, ay nilipitan niya ang kapatid at niyakap ng maigpit habang napapaiyak ng husto. Dalmia, ligtas na tayo! Ligtas na tayo! Uys! Ate! Salamat sa Diyos, ligtas kayo! Salamat sa Diyos at ligtas ka rin, Andred! Akala ko nga mamamatay na rin ako eh. Nakikita ko na yung liwanag kanina. Munti ka na ako sumama pero mga flashlight lang pala yun. Akala ko langit na eh. Hindi ka naman sa langit mapupunta, loko-loko. Sa bagay, may punto ka rin dyan. Oh, tara na. Tutulungan ko kayo. May good news din ako. Papunta na rito sila Kuya Juan at si Chang Ami, pati yung iba pa sa bahay. Ligtas na talaga tayo, kuya. Salamat talaga sa Diyos. Salamat talaga sa Panginoon. Eksakto na nagising na si Dalmia at umiiyak itong yumakap kay Zian. Ipinaliwanag naman kaagad na matipunong binata na ligtas na nga sila, kaya mas lalong napahagulgol ng iyak ang dalaga. Nagtungo na nga sila sa mga tao at pagkatapos ay sumakay sila ng patrol na nagpunta sa police station. Sinabi nga nilang tatlo ang mga nangyari, kaya umaksyon kaagad ang mga kinauukulan pagsikat ng araw. Marami na rin kasing nagsasabi patungkol sa iniiwasang baryo na yon, kaya dali-daling ginalugad ang lugar. Subalit sa kasamaang palad ay wala na roon ang mga aswang. Sira-siraan na rin ang mga kabahayan, kaya sinunog na lang ang mga ito. Hindi man nakadalo ng kasal ang magkapatid, malaki pa rin ang pasasalamat nila dahil nakaligtas sila sa kamatayan. Naunawaan naman din ni Juan ang tungkol dito.
at nagpapasalamat siya dahil buhay ang mga pinsan niya. Nagtagal pa nga ng 1 linggo sa probinsya sina Dalmia at Zian. Nasulit din naman nila ang pag-i-stay doon kahit na puno ng trauma ang dalaga. Pag-uwi sa Maynila ay hiniling ni Zian na magpakita sa kanya si Diwa. Kapag ginawa ko ang sinabi mo, yun na ang huli nating pagkikita. Ganun nga ang gusto ko mangyari. Gusto ko na rin palayain ang sarili ko sa mga bagay na mahiwaga. Gusto ko mamuhay ng normal, katulad ng ibang tao. Sigurado ka na ba? Siguradong sigurado na. Hindi ka na magkakaroon ng mga pangitain kapag nawala na ako. Nagpapasalamat ako sa iyo, Diwa. Dahil simula ng bata ko, hanggang ngayon, nandito ka para sa akin. Pero gusto ko talagang mamuhay ng tahimik. Mangyayari lang yon kung wala akong malalaman sa hinaharap ko. Hahayaan ko na lang ang Diyos na kumilos sa buhay ko at sa kinabukasan ko, Diwa. Kung ganoon, mangyayari ang gusto mo, Sian. Nagpakita nga sa kanya ang magandang babae na bigla na lang lumitaw sa bakuran ng kanilang bahay. Ngumiti yun saka lumapit at yumakap. Nakapagpaalam na sila at pagkatapos ay tuluyan ng naglaho na parang bula si Diwa. Simula nga noon ay tila naging normal na lang na tao si Zian. Hindi na siya dinadalaw ng bangungot. Wala nang pahiwatig at kung ano-ano pang kahiwagaan na nangyayari. Sa biyaya ng Panginoon ay nakapamuhay ng tahimik ang magkapatid at tuluyan na nilang kinalimutan ang masalimuot na nangyari sa probinsya. Kailanman ay hindi na nila ito napag-usapan pa dahil ayaw na nilang balikan ang mga pangyayaring yon sa kanilang mga buhay. Wakas. Mga kabangers, mga kayanggaw, kung nakarating kayo hanggang dulo at nagustuhan niyo po ang kwento at bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi kayo nano-notify ng mga bago nating mga videos. At kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, pakipindot na rin po ang like at mag-comment na rin po kayo sa baba kung ano pong sa palagay niyo ang natutunan niyo sa kwentong ito. Pakishare na rin po ang ating video ngayong araw. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!